So bukod kay Cabeza, sino pa yung mga ibang sa tingin nyo na mga gun for hire na kilala dyan sa inyong region? Yung mga person of interest po natin, sir, na kasama po ni Vice Mayor ngayon kasi based doon sa mga information nila. Person of interest, ano sabihin, yung mga talagang identified as gun for hire. Alam na mga pulis yan. Hindi ako maniniwala, hindi nyo alam. Sino-sino yung mga kilalang gun for hire na mga politiko na nasa order of bat? Okay, ito yung topic natin ngayon. Balikan lamang, magbalik tanaw po tayo, no? Doon po sa nakaraang buwan na kung saan ho, mayroon pong nagaganap na checkpoint dyan ho sa probinsya ng Nueva Vizcaya, sa bayan ho ng Bagabag, Nueva Vizcaya, na kung saan po ang nag-checkpoint ay hindi mga pulis, kundi po mga kriminal na kung saan inambus po yung Vice Mayor po ng bayan ng Apari, Cagayan Valley, probinsya ng Cagayan Valley. Nakakalungkot isipin dahil sa akin pong experience, no, sa dinadami kong experience, sa marami kong experience sa pagbabiyahe ho, kahit saang lugar dito po sa Luzon Island po, kaliwat kanan ang mga checkpoint po, halos mga pulis po ang akin pong mga nadaanan nag-checkpoint. Pero dito po sa pangyayaring ito pala yung mga gun for hire na nagkandak ng kanilang checkpoint na kung saan ho, na-ambush o napatay, napaslang po ang Vice Mayor at ilan niyang mga kasamahan. At ang isa pa dito nakakalungkot, yung pong mga gun for hire, yung pumaslang sa Vice Mayor ho ng Apari, Cagayan Valley, no, ay hindi ho nahuli. Dahil nga sa kakulangan po yung sinasabi po natin na kulang na kulang po ang kanila pong police visibility at yung kanila pong police pagkandak po ng mga ganitong sitwasyon. Ano? So atin pong pakinggan ang ilan pong mensahe ni Senador Bato de la Rosa, si Senador Raffy Tulfo, na kung saan natawa ako dahil ang sabi po niya ay ang ating pong mga sa checkpoint kundi po doon sa mga sugalan. So lumalabas dito na mayroon pong mga sugalan doon sa nasabing Region 2 na matagal na rin po nating ipinanawagan. Mabuti na lamang na si Bak. Okay, magandang hapon. John Domingel is watching from Quezon City. Kasamahan ko yan. Salamat, John, ha? At salamat din ho sa Malacanang, no? Action Center. Lalo na po sa DILG Action Center at ang office ho ng Chief PNP ng Campo Crame, si Police General Benjamin Acorda Jr. Ha? Magandang hapon sa inyo, sir. Salamat po. At syempre po, sa Commission on Audit, dyan po sa Quezon City, no? Sa pagbisita po ni kasamang June. Thank you so much sa inyo. Tuloy natin ang ating video. Po yung regional director doon na parang bulag pipi at bingi yata na ating pinagsumbungan. Mabuti na lamang nagkaroon ng ganitong pangyayari na nagkaroon ng investigasyon, pero nakakalungkot ho sa pamilya na po ng biktima. Kaya nakikiramay po kami. At nais ko lamang balikan kasi nga po magkakaroon na naman po tayo ng tinatawag na Barangay at Sangguniang Kabataan Election 2023. Kaliwat kanan na naman pong checkpoint po na gagawin ng Philippine National Police kasama po ang Commission on Election. Ano? So bantayan po natin yan. Baka mamaya iba na naman po ang kanila pong mga nag-checkpoint, hindi po ang tunay na mga pulis. Kaya ito po, pakinggan at panoorin po natin ang sinasabi po ni Senador Raffy Tulfo. Wala na po sa ngayon, sir. Wala na? Wala na po. Dati sino? Alam niyo yan. Alam niyo ng PNP. Alam niyo ng NCRPO. Alam niyo lahat yan. Imposible hindi alam ng PNP yan. Ang problema kasi dito, R2, sir, yung inyong intel funds, ginagamit niyo ata para suyurin yung probinsya, alamin kung sino-sino nagpapa-illegal na sugal at doon kayo nagko-concentrate. Hindi, dapat dito kayo nagko-concentrate sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Kung sino... Ayun yun po ang sinasabi po. Sino yung mga kriminal, hindi yung kung sino-sino may... Magandang hapon kay Bart Mahine Tolorio watching. Primong Bart Mahine Tolorio watching. Magandang hapon po sa iyo. Yung pasugalan dyan, tapos pupuntahan nyo para hingan. Huwag po ganon. So, ulitin ko. Di ba? Sabi ho ng ni Senador Raffy, yung intelligence fund nyo ay ginagamit lamang ho ninyo
para ang inyong pong police mobile o police mobile patrol car ay maglilibot lamang ho sa illegal na pasugalan. Di ba na para humingi doon sa mga illegal na sugalan. Actually ho, napakaraming illegal gambling o illegal na pasugalan ho diyan po sa Region 2. O noong mga panahon na tayo ay nagparating ng sumbong, no? Sabi ni Primo Bart Mahinay Tolorio, magandang hapon po Primo, salamat. Mar Sevilla, magandang hapon po. Thank you sa thumbs up. Thank you. Ang linaw po ng sinabi po ni Senador Senador Rapi Tulfo, no? Na regarding nga po dito sa sinasabi pong illegal na sugalan, di ba? Nakakatawa dahil siyempre ho, di ba? Hindi ka ba matawa sa halip po na mag-conduct po ng proper checkpoint po. Ang nangyayari po ay ito po ang nangyari, no? Yung Intel fund nila ho ginagamit na lamang ho sa ibang bagay. Okay? At ito po ipagpatuloy natin ang Arabel Castropago watching. Ma'am Arabel Castropago watching. Magandang hapon. Kanila pong investigasyon. Receiver may retrieve those content. Kasi ito, gusto ko lamang i-share sa inyo ito para ho magbalik tanaw tayo dun po sa nangyari. At ang tanong ko rito, alamin natin kung ano na po ang naging nangyari. Nahuli na ba ang mga kriminal? Kumusta na ba ang bayan ng Apari, probinsya ng Cagayan Valley? Kumusta na ba yung mayor ng bayan ng Apari, Cagayan Valley? Kumusta na po ang pamilya? Di ba? At kumusta na po ang kanila pong peace and order sa lugar na yon? Ito, tuloy ho natin. content mo resides in the device. Yes, nasa device mo. Okay. Lahat man yan dadaan sa system ninyo. Hindi kayo ma-record doon. Mr. Senator, we're just providing connectivity. We're just providing connectivity po. Wow. So, ako, Mr. Tubayan, Atty. Tubayan, hindi ako ganun ka-expert sa IT, ha? Pero ito, ipagpatuloy ho natin. Naputol ho yung ating... sige. Okay? Sige. Ano? May incriminate ka ba? Talaga yung CCTV kasi si Kapitan po pinaglagyan po niya ng CCTV mismo sa tapat ng gate namin. So nakikita kong gumagana yon. So ngayon po, nung nangyari po yung krimen na yon, nagsuspetsya na po ako na intentionally talaga nilagay yung CCTV sa tapat ng aming gate para mamanmanan ang lahat ng galaw ni Vice. Tapat ng gate ninyo? Opo, Your Honor. At Mr. Chair, pwede Yes, ba? right. Chairman Freeman, willing ka ba mag-undergo ng polygraph test na wala kang ginawang magic sa CCTV footage? Yes or no? Magandang hapon, Abu Jamila Brusula watching. Abu Jamila Brusula dyan ho sa Kingdom of Saudi Arabia. Magandang hapon. No, Your Honor. Ang sagot po ni Kapitan o ni Chairman, sabi po, ang tanong po ni Senador Rapi Tulfo kung willing daw ho ba siya mag-undergo ng polygraph test, no? Agad-agad sinagot ni Kapitan o ni Chairman po ng no, Your Honor. Ibig sabihin po, ayaw po niyang malaman na siya po'y nagsisinungaling. Base po doon sa katanungan po ng ilang senador, no? Na bakit ayaw mo? Ano ang kinatakutan? Watching from Al-Khabar, Kingdom of Saudi Arabia, Abu Jamila Brusula. Shout out Abu Jamila Brusula. Mo, di ba? Ito nagtawanan po ang mga senador. Ituloy ho natin. Alam na this, sabi pa nila. At file na lang po sa court. Ano po? Bakit no? Gusto ko lang malaman. Curious lang kami. Although Okay, sa mga hindi pa po nakapag-follow sa aking Facebook page, Hulika News Online, paki-follow ho ng aking Facebook page, paki-share po, at subscribe na rin po sa aking YouTube channel, Hulika TV, na nasa inyong mga screen. Magandang hapon po sa inyong lahat. At tuloy po natin panoorin ito. voluntary ito at hindi naman tatanggapin din sa korte yung resulta ng polygraph test. Gusto ko lang malaman, curious na ako, bakit? Kasi usually kapag ikaw ay malinis ang konsensya mo at gusto mong makatulong para mapaayos yung imahe mo,
Eh kung talagang inosente ka, mag-oo ka, di ba? Parang ako, kung wala akong kasalanan, gusto ko malaman ng buong mundo, malinis ako, I will submit myself to a polygraph test. Ikaw, ayaw mo, bakit? At kailangan pang bumulong ang iyong abogado. Proper proceeding na lang po, Your Honor. Ano po? Proper proceeding na lang po, Your Honor. Ano po? Proper? Sabi po nito, kung gusto ninyo, doon na lang po tayo sa korte, no? Doon na lamang ho sa korte natin ipagpatuloy, no? Kung doon na lamang ho iba ho talaga. Malupit ang itong tawag ditong ano, no? Sabi ko nga kakaiba po talaga, no? Sa panahon ngayon na iba na po talaga, iba na po ang sitwasyon, no? Na yung pong mga tawag dito, yung mga tao po na maasahan po natin dapat, no? Dahil sila nga po talaga, no? Ang dapat hong tumulong para sa investigasyon, okay? Ang palaging chinecheck. At ang masaklap pa, nang walang just cause. Di ba dapat paparahin mo yung isang tao kung meron kang reason. I-checkpoint mo. Kung merong crime na nangyari, kailangan isa-isang mga Kaya nga sabi ho dito ni Senador Rapi Tulfo, ang kaya lang pong i-checkpoint ng mga pulis, mawalang galang po sa mga pulis, marami po akong kaibigan na matitinong pulis. Kanya lang ho, nadala ho sila doon sa ano pag sinabing pulis, para bang nasabi na ho na buo na sila ng lahat, pero hindi ho. Ilang pulis lamang ho na hindi po na-comply ang kanila pong tamang proseso sa pagtatrabaho. Yun ang sinasabing police operational procedure. Di ba po? Sabi ni Senador Rapi Tulfo, kaya lang ho ninyong i-checkpoint ang mga motorsiklo. Pero yung mga four-wheel na sasakyan o four-wheels na sasakyan, hindi nyo na checkpoint. Di ba? Kaya it's unfair ho para doon sa mga nagmomotorsiklo. Okay, ituloy ho natin. Sitahin, or kung meron ka nakitang violation doon sa sasakyan, that warrants violation doon sa sasakyan, that warrants for that vehicle to be stopped and to be questioned, hanapan ng lisensya, dahil pag-iwang-iwang. Pero kung walang problema doon sa sasakyan, walang reason para parahin. Yun. Alam naman pulis natin yun. Diba? Yan yung due doctrine. Edgar Pinida is watching. Edgar Pinida is watching. Magandang hapon po sa inyo mga busing. At Romeo Gatdula Pihi is watching din. Magandang hapon po mga busing. Romeo Gatdula Pihi. Dapat ipatupad. Hindi yung sasabihin Nakita ho ninyo ngayon na paalala sa lahat nating mga kababayan. Ito po laganap naman po ang mga COMELEC at police checkpoint, no? Kailangan ho in view doctrine ho. Yung nakikita lamang ho nila, hindi pwedeng alugugin ang parte po ng iyong sasakyan. No? Hindi ho nila pwedeng pakialaman yan dahil pribado po yan. Pag-aari ninyo, nilabag ho nila ang karapatan ho natin ng mga motorista. Buksan mo yung likod mo, buksan mo yung compartment mo, tingnan ko yung mga bag dyan sa loob ng sasakyan mo. Hindi, dapat na in view doctrine. Ibig sabihin, pag dumaan halimbawa sa sasakyan, pag-plasmaitan mo lang, pag wala ka nakita kaduda-duda, doon sa sasakyan, largahin mo. Maliban na lang kung meron kang reason nakita, pag plasma ito sa isang four-wheel vehicle, may nakita ka nakausli na barrel ng Armalite, yun na yun. Isang reason na para pababay na silang lahat, inspection ng sasakyan. Ito dapat maintindihan ng mga pulis natin. Diba? Dapat ho maintindihan talaga ito ng puliso. 8:45 siya nakatanggap ng tawag. Tapos na ngayon, 8:45 ng umaga. Good afternoon po, Sir Jojo. Salamat, Sir Edgar Pinida. Magandang hapon po sa inyo, Edgar Pinida. Nakadinig ng tawag. Tinag-organize sila. Ano was po sila nakatanggap ng tawag daw? 8:45. Same. Immediately. Same nung pangyayari doon. Na putukan na. Tapos, nag-organize sila, nag-responde, nakasalubong pa nila yung getaway vehicle na ito yung mapait na pangyayari sa ating mga kapulisan. 8:45 tinawag na mayroon pong sinasabi pong nangyayaring putukan o barilan Tapos ang nangyari, yung pong mga kriminal, yung mga gun for hire ay nasalubong pa nitong mga pulis, 'di ba? Pero siyempre bigyan po natin sila ng napatas na pagkokomento. Siyempre, hindi mo naman talaga kilala kung sino po ang gun for hire o ang kriminal o yung nag-ambush sa Vice Mayor po ng Apari, Cagayan Valley. Pero kung magaling ho talaga ang ating pong pulisan, ginamit po ang kanilang intelligence fund sa tama, hindi po ang intelligence fund ginagamit ayon kay Senador
Rapi Tulfo, na pinang-iikot yung mga police patrol car, police mobile patrol car, no, o mobile patrol car sa mga sugalan na illegal para manghingi, di ba? Kunting Mitsubishi. So hindi nila alam ginagawang trabaho nila. Hindi nila, walang informasyon kung anong kulay na sakyan. Kaya kasalubong lang sila, dumating sila sa area, nagka-investigation, tsaka pa nalaman na doon pala tumira, hinabol nila, wala na. Kaya dapat, Mr. Chair, ikaw yung nakatanggap. Di ba dapat pag may ganong alarma, naglalagay ka ng choke points, and then walang makalabas, walang makapasok na vehicle within a certain perimeter area? Am I right? Yes, Your Honor. So, yung patakbong vehicle, sana kung ginawa mo yung strategically, yung sinasabi ko, napigilan sana yon. In-stop nyo lahat na sasakyan coming from that area and then going at once to the crime scene. Niradyo nyo sana 10 kilometers away o 5 kilometers away, lahat na sasakyan dyan, pigil, checkpoint, choke point na tawag din. And then 10 kilometers backwards, pigil, walang pwedeng dumaan. Yun dapat ang unang order na binigay mo sa mga tao mo. Yes, Your Salamat, Marilyn Lungkanaya. Notify. Salamat po sa inyo, Bossing Marilyn Lungkanaya. Honor. Actually po, na-receive po namin yung information sa concerned citizen. Alam ho ninyo, ang laki po ng budget ng ating Philippine National Police, base po sa kanila pong budget, no? At siyempre po under po ang Philippine National Police ng DILG o Department of Interior and Local Government, ano? Dapat po talaga yung kanila pong budget ay lagyan po nila ng retraining course o educational course ho ang ating mga PNP, kasi sa nakikita ko po dito, hindi lamang ho sa Metro Manila o sa National Capital Region sumablay ho ang ating mga kapulisan o sumasablay ang ating kapulisan. Siyempre, hindi natin sila masisi kasi nga po mayroon po sa kanilang nag-uutos na nasa itaas. Sumusunod lamang ho sila kung ano po ang inuutos sa kanila. Madalas pong mangyari, yung pong mga nasa ibaba o ito pong mga mababang pwesto ng mga pulis, sila po yung madalas mapahamak sa utos po ng nakakataas sa kanila ayon po sa ating pong nakandak na investigasyon, ano, sa ating pong pakipagtanong, no? Mahirap lang po, hindi pwedeng pangalanan yung ilang pulis na kausap natin. Ngayon, dapat pong maituro sa Philippine National Police through DILG, through NAPOLCOM, na sila ho'y magkaroon ng retraining course para po malaman nila kung ano po ba ang karapatan ng mga sibilyan, ano po ba ang karapatan ng mga tao para po magamit nila yung sinasabi pong to serve and protect. Di ba? Kasi hindi po, sa tingin ko po, parang hindi na ho nila nagamit ho eh. Bakit? Madalas na ho, nagkaroon sila ng violation. Most of the time, sa kanila pong operation, no, police operation, sumasablay ho sila o sablay ho sila. Ito ituloy ho natin. 8:39 po ng umaga. Ano oras nangyari yung pamamaril? 8:45 po. Ito, interruption lang ha. Interruption please. Salamat po sa inyo. Manatili po kayo sa inyong channel, sa aking channel po ha. Hulika News Online. Okay? Sabi dito ni Sir Edgar Pinida, Sir Jojo, pwede po ba ninyo ako matulungan makahingi tayo ng appointment kay Senator Rafi Tulfo regarding po sa korupsyon sa PSE o sa tingin ko pag nalaman ni Senator Rafi ang issue sa PSE, papatawag ni Senator Rafi ang mga involved sa korupsyon. Salamat po, sir. Sige, sir, pagka may time ka mamaya after nitong program ko, mag-usap nga tayo. Then, mag-meet tayo para ihanda mo na, sir, yung inyong pong complaint letter at lahat ng mga dokumento o ebidensya ho sa issue po ng korupsyon dyan po sa Philippine Statistics Authority. O sir, para kung ano man po ang pwede kong maitulong po sa inyo, ha? O ihanda na po ninyo, sir, lahat ng mga dokumento, no? Lahat, tas gumawa po kayo ng complaint letter o na lumapit kayo sa akin para po gagawa din ako ng letter upang ipadala ho natin sa office ni Senator Rafi Tulfo. Yes po, Your Honor. O dito sa sagot nitong pulis na ito, sumablay na ho siya. 8:45 nangyari ang ambush. 8:39 naka-receive na ho sila ng tawag or text ho na mayroon pong mangyayaring ambush sa kanilang area of responsibility. Pero anong ginawa nila? Hindi ho nila pinapansin. Dinidma ho nila. Kaya nakalusot ito mga gun for hire, no? Ito pong mga kriminal. Di ba? Ituloy ho natin. Mas nauna pa.
we responded, Teka muna, 8:45 yung ambush, pero 8:39, nakatanggap kayo much earlier. yes po, Your Honor. Ano klaseng information na tanggap nyo from the concerned citizen na before the ambush happened, meron na agad nagbigay sa kanyang alarma? Yes, Your Honor. Ano pong sabi po nung tumawag? Na meron pong mga fully armed male, 6 male factor po doon sa. So yun naman pala, then what did you do? Immediately po, in-alert po natin yung mga patrol personnel po natin, nag-respond po agad po kami. Okay, 8:13. Ang ganda po ng sagot nitong police officer, immediately di-respond no, doon po sa tawag. Pero ang tanong ho, anong nangyari sa kanilang pagresponde? Ito, pakinggan natin, panoorin natin, napakaganda ho nito. Gusto ko lamang ho magbalik tanaw dito para ma-remind na naman huli tayo, para ma-educate tayo dahil meron na naman hong darating ho na alam mo, August 28 ho, nag-start na ho itong malawakang checkpoint ho ng pulis at ang COMELEC ho. 9 to 8:45, ilan ang difference niya? That is 6 minutes. 6 to 8 minutes. Exactly. Gaano kalayo yung mga operatiba ninyo doon sa pinangyarihan ng ambush? Mga 6 kilometers po, Your Honor. Exactly. 6 kilometers. So dapat kung makatanggap kayo ng ganun tawag, within that perimeter, 6 kilometers from the area na sinasabi kung saan yung mga naglagay ng checkpoint, 6 kilometers before that and 6 kilometers onwards, naglagay na kayo ng checkpoint. When we responded, Your Honor, we received another call na may putukan na po, and I immediately inform our Provincial Tactical Operation Center na i-alert po ang mga nearby station. Kaya nga, nung nakarinig kayo ng putukan, lahat sana. Ang ganda ho ng sagot nitong police officer na ito dahil agad-agad ho nagkandak ho, inalarma ho niya ang lahat ng mga nearby o ibig sabihin kalapit ho nila, kapitbahay ho nila na mga police station na i-alert ho ang lahat ng station no para makwadra na ito, ibig sabihin ho mahuli ho nila, no? Ma-corner ho nila. Pero ang problema hindi ho nakalusot ho eh. Sige, tuloy ho natin ito. Lahat ng sasakyan na papasok at palabas within that area, pinigilan nyo. Siya, magaling lang kayo mag-checkpoint sa mga motorsiklo eh. Yan ang sinasabi ko dito, Mr. Cialone. Magaling lang mga pulis natin, magpara ng mga motorsiklo. Yan sinasabi ko. Denver Gubulio, notify. Salamat, Denver Gubulio. Mga motorsiklo, wala naman may kakarga mga barila, pututusin yung mga long firearms doon sa mga four-wheel vehicles. But anyway, that's besides the point. Sana, sir, yung pala, nabigyan kayo ng 6 minutes lead time, you could have acted properly. And what is that proper action that you should have done? Naglagay na agad kayo ng choke points in advance doon sa area o palibot sa area na yan na para hindi sila makatakas. Ito ang sabi pala ni Chief, ni San Bato, nakasalubong niyo pa. Wala pa kasi. Yun ang problema. Yung mga kriminal nakasakay sa isang puting van, nakasalubong pa nitong mga pulis. Bakit hindi ho nila ginamit ho ang kanila pong mga talento, ang kanila pong galing? Sana po pinaraho nila. Lahat ng makasalubong nila, tatanungin nila, excuse me po, for verification lamang. Sorry po, meron pong alarma. Meron pong nangyaring putukan doon sa area na yon. Whether papunta ng palabas ng Maynila, paluwas ng Maynila, or papunta ho ng norte, papunta ho ng Isabela, or either po papunta ho ng iba pang probinsya, patungo ng Cagayan. Isipin ho ninyo, napakagaling ho ng gumawa ho nito. Bakit? Ang biktima ho ay Vice Mayor ho ng bayan ng Apari, probinsya ng Cagayan Valley. Napakalayo ho nito. Pero dito ho sa Nueva Vizcaya siya tinira. Kasama pa po. May kasama ho ito. Hindi lamang ho nag-isa ang Vice Mayor ho ng Apari na napaslang o inambush no, ng mga ilang gun for hire. At nagkandak pa ng checkpoint. Naglagay ho talaga ng karatulang checkpoint. Yun ang mabigat ho ron eh. Tapos wala man lang hong nakakapansin ng mga pulis na mayroong checkpoint doon. Bakit magkaroon ng checkpoint? Tayo ang pulis dito. Highway Patrol Group. Bakit magkaroon ng checkpoint doon? Hindi ba tayo nag-iikot? Hindi ba natin iniikot ang buong area of responsibility natin? Kung ikot ka ng ikot, hindi ka naka-standby ang mga pulis mobile patrol, no, car. Kung nag-iikot yan, malamang na-interrupt o na-encounter ho nila ito. Sasakyan. Regardless, kahit wala pa identity, ang sinasabi ko nga, you're listening but you cannot hear me. Naglagay ka sana ng mga choke points.
Yes. Yun ang sinasabi ko, na dapat ho, ang mga pulis, kung talagang maagap at nasa proper, mayroon ho silang proper knowledge ho, pagdating ho sa ganitong mga situation ho, agad-agad ho nagkanda ka ng choke point, agad-agad ho pinara mo ang lahat ng mga sasakyan, wala ho silang magawa. Because mayroon pong emergency. Di ba? Tama ba ako? Lahat ng sasakyan is naka-steady dyan, stop. At dadaan sa checkpoint ninyo. Kahit na wala kang checkpoint, yung mobile lang, tapos may armado ng mga pulis, o isa-isa in-inspection yung mga sasakyan. Yes, Your Honor, immediately po na nung nalaman namin na yung nakasalubong namin, agad po na nag-conduct kami ng hot pursuit operation. Then yung mga nearby station po nag-conduct na rin po ng checkpoint sa ingress saka egress. Kaya nga po, pero tapos na, yan sinasabi ni Sir Bato, dapat proactive, hindi reactive. Kayo nag-react na lang. Dapat bago pa man mangyari. In this case, binigyan pala kayo ng 6 minutes lead time. Dapat nagamit yung 6 minutes na yun, nalamang na kayo. Kumbaga, ika nga, sabi ni Senador Raffy Tulfo, mayroon na kayong tip. Di ba, katulad yan, ho? Naglalakad ka. Sa bahay pa lamang, binigyan ka na ng tip. Agahan mo ng pag-alis kasi matraffic. Di ba? Doon may tip ka. So, agapan mo na ngayon. Sila po, binigyan na po sila ng lead at tip. Doon sa mangyayari na ambush, pero sa tingin ko, this is my personal opinion, sorry po sa mga kapulisan, hindi ho nila pinansin. Dinidma ho nila yung tip at lead na ibinibigay ho sa kanila. Tuloy ho natin. Para masaraw, mahuli mga yun. By way of putting choke points, like I said, I've been saying this pang ilang beses ko na sinasabi to, na hindi niyo po ginawa. Kasama dapat sa training nyo yan, di ba? Paano magpigil ng mga patakas ng mga kriminal sa isang crime scene. That's what we call choke points. Di ba? Immediately, so sinabi halimbawa di ba sinabi sa inyo ng concerned citizen kung saan eksaktong lugar yung illegal checkpoint o yung mga armed groups? Di ba? Yes, Your Honor. Okay. Nakita ho ninyo ha, tinanong ho ni Senador Raffy Tulfo, sumagot po yung pulis. Na alam nila kung saan po nag-conduct ng illegal checkpoint. Nako, Diyos ko po. Sige, tuloy ho natin, Your Honor. Nung sinabi yun, agad-agad, nagharang na kayo sa pamagitan ng isang choke point o checkpoint sa magkabilaang. Ayun, yun ang tama. Kaya nga kailangan po dito ng proper disclosure o proper training ho talaga. I-training ho ang lahat. I-training ho. Opposite sides. Di ba? Mr. Chair. Yes, alam nyo bakit yung Digamo incident doon sa Negros Oriental, kahit well-trained yung mga gunmen doon, talaga mga ex-army yun, pero nahuli sila. Alam nyo bakit? Hindi huminto sa hot pursuit yung mga polis hanggat umabot sa punto na nag-overheat yung sasakyan nung mga gunmen, isang sasakyan, yung Pajero, kaya inabutan ng mga polis. Pero dito, Mr. Chair, unique to sa kanila na napigyan sila ng lead time na 6 minutes. Mahaba na po yung 6 minutes, napigyan sila ng alarma. Kaya nga doon sa nangyari po sa Negros Oriental ng Digamo case o yung governor ho ng Negros Oriental na si Governor Digamo, during the time na siya din ho ay pinaslang. Agad-agad ho, nung nalaman ho nila, agad-agad ang lahat ng pulis ho nagkandak agad. Kaya nahuli po yung mga infiltrator, no? Medyo mabagal nga ang reaction time. Nababagalan ako. Pero para sa akin, Mr. Chair, questionable yun. Napigyan ka ng 6 minutes lead time and yet, hindi mo man lang napigilan na uli o na-arresto, isa man lang doon sa kasabwat o yung mga taong may kagagawa ng krimen. 6 minutes is a long time. Immediately after na ma-receive niyo po yung alarma na yan from a concerned citizen, kung ginawa niyo yung tamang ginagawa, yung tamang action, dapat naharang yun. Kaya pakinggan mo natin si Ruel Alameda. Sir, actually po sir, bali po yung nasa report nila sir Kasi may conversation pa yung kuya ko sa mga kaibigan niya sir ng 9:03. And din sa mga asawa po ng mga victim sir, may conversation pa po ng 9:03 sir. So ang alam po namin, past 9:30 na pinatay yung kuya ko sir. So ang haba po nung span nila sir, from 8:39 to 9:30 po ng umaga.
Halos isang oras po, sir, na nakapaligada. Ano, anong oras? Anong oras? 9:03, 9:05, sir. May conversation pa po yung kuya ko sa mga kakontakt siya po kasi may ini-invite po sa mga tao, sir. Kaya yung layo po nung sinasabi niya, sir, na 8:45 po na pinatay yung kuya ko, hindi po, 9 plus po yun, baka 9:30 pa nga po, sir. Ang layo po talaga nung span. So anong hipi? Anong totoo? Nakita ho ninyo dito na booking po yung maling information. Sorry po Your Honor, sorry din po sa ating mga Philippine National Police na involved dito ha. Hindi ho lahat ng pulis, yung pulis lamang na involved dito. Dito, napatunayan natin at napakinggan, napanood yung maling information sa oras po na ibinigay po ng hepe ng pulis. Na kung saan ang sabi niya 8:39 to 8:46, pero ito 9:03 o 9:05, alas 9:05 ng umaga, mayroon pang conversation yung mga pamilya doon po sa na-ambush, no? Kaya alin po ba ang tama at totoo dito? Atin pong ipagpatuloy. Yun po talaga, Sir, Your Honor, yung pagka-receive po namin ng information sa concerned citizen. So, kung 8:39 pa lang, nakatanggap na kayo ng impormasyon. 9:03, may contact pa sila. Ibig sabihin, hindi pa nangyari ang ambush. Yes po, Your Honor. Kung pagkatanggap ninyo ng impormasyon na may nagkakandak ng checkpoint doon, tapos alam mo, hindi nyo tropa, kung concern lang kayo, mabilis kayo nag-react. What is 6 kilometers? 6 kilometers from your station to the crime scene, natakbo niyan, ilang minuto lang yan. Tama. 6 kilometers, pag tinakbo mo yan, wala pa pong 5 minuto. Totoo po yan. Kung talagang mabilis po ang response ng ating pulis. Tuloy po natin. Mabilis kayong kumilos. Siguro ang responde nyo napakabagal. Kaya natapos marinig nyo, ilang minutes yun, may finishing touches pa. Natapos sa pinutukan, may paisa-isa pa. Bago sila nag-withdraw. Kung mabilis kayo, inabutan niyo yun. At base po sa ating pong nakuhang information, no, talagang hindi bubuhayin yung napas lang na biktima. Itong mga biktima. Hindi talaga bubuhayin. Dahil talaga may finishing touch pa. Sabi nga ni Senador Ronald Bato de la Rosa, no? Nung makita ho nila na medyo hindi pa clear hindi pa tiyak nila na talaga patay na ang mga biktima. Talaga mayroon pang panigunda sila. Kaya tiniyak ho nila talaga. Kasi Mr. Chair, kasi hindi pa nila alam kung sino yung armed group. Now, you could assume na those are terrorists, those are NPAs. Kaya ngayon sinasabi ko yung checkpoints na hinarang yun na agad yun. Na 6 kilometers abante, 6 kilometers patras, naggawa na kayo ng mga barikada. Kasi i-assume nyo na later on tatakas din yun after na magawa nila yung purpose nila. Di ba? Ma-execute nila yung purpose nila. Na hindi nyo po ginawa. Ngayon, may ibang statement to si Mr. Alameda na hindi lang pala 6 minutes, kundi up to 30 minutes ang lead time na binigay sa inyo. Actually po, sir, yung araw na po na yun, sir, ako po yung kumuha doon sa kuya ko, sir, na kinuntahan ko na po. Lahat po ng checkpoints na dinaanan ko, sir, papunta at palabas po ng Bagabag. Kasi sa Solana ko po kinuha yung kuya ko, sir. Walang checkpoint, sir. Yung mga checkpoint lang doon, sir, yung checkpoint na... Nakita ho ninyo, alam po ba ninyo Solana? Yung bayan ho ng Solana, di ba? Kinuha niya. At yun nga, sinabi niya na wala ho siyang nadaanan na checkpoint. Dapat ho, doon pa lang, pagkatapos ng insidente, lalo sila nagpakitang gilas. Kaya dapat po ang ating PNP chief, no? Kasi during this time, no, talaga hong pag-igian, no, galingan nila para maipakita nila sa taong bayan na they are ready, no? Sila yung mga magaling na pulis, magiting na pulis, handang magserbisyo, magsakripisyo para sa mamamayan at para sa bayan. Ginagamit noong pandemic, sir. Normal na po na checkpoint yun nasa tabi. Sabi nga po, sir, nagmamadali po kami, sir, hindi po kami checkpoint, sir. So, nung kinuha mo yung kapatid mo po, Okay, magandang hapon. Watching ngayon, shoutout kay Maribeth Guerrero. Ma'am Maribeth Guerrero. Ma'am Beth Guerrero, watching. Magandang hapon po. Walang checkpoint. Wala po, sir. Yung mga checkpoint lang po, sir, yung mga pandemic. Sa mga nanonood po ngayon, dahil na-share po sa inyo itong ating
palatuntunan yung programa po natin na live ho dito po sa ating live streaming, Facebook Live at maging programa sa radyo ho. I-follow ho ninyo ang aking pong Facebook page. Ayan po, nasa screen po ninyo. I-follow ho ninyo yung share ninyo, yung Hulika News Online, para po yung inyo pong mga pangalan mag-appear ho dito sa aking pong comment section, no? Tapos mag-comment din po kayo para po natin para ko po kayo mabasa, mag-comment po kayo para mabasa ko po kayo. At paki-subscribe na rin po ng aking YouTube channel, Hulika TV. Okay, pagpatuloy po natin. Ang ginamit po sa pandemic na checkpoint. Wala kang checkpoint, sir. Then there's something wrong with our PNP here, Mr. Chair. Dapat lahat ng polis, pati itong... Ito yung sinasabi ko kanina na malaki po talaga ang pagkukulang ng ating kapulisan, lalo na po sa ganitong situation. No? Alam na ho nila na mayroon pong nangyayaring ambush o nangyayaring putukan doon sa bayan ng Bagabag, Nueva Vizcaya, no, sa probinsya ng Nueva Vizcaya. Shoutout po sa ating pong viewers, 19 viewers, kanina po 21 viewers. Thank you sa inyo. Share lamang ho. Thank you. Sa rehiyon ng Region 2, no, dapat ho ang Regional Director agad nagbigay kaagad siya ng kautusan na this is very urgent. Lahat ng mga lugar na pwedeng lusutan, maging maliit na kalye, kailangan maglatag tayo ng checkpoint. Pero nangyari ho, binabaliwala, wala hong checkpoint. Kung mayroon man, sabi nga dito ng kapatid ho ng Vice Mayor Alameda, ay checkpoint lamang ho during the time ng COVID, no? COVID-19. What's your name, sir? Police Captain Mervin Jaloy, sir. Dapat pati si Kapitan, imbestigahan, Mr. Chair. Yes, we have SITG, di ba? Ang SITG nyo is region. Kaya minsan ho, naisip po natin na di kaya nagkaroon sa buwatan. Ito yung katanungan lamang. Wala ho tayong direkta hong pagbibintang, no, sa ating pong mga magagaling at magigiting na Philippine National Police. Minsan kasi naglalaro sa isipan ng ordinaryong mamamayan katulad ko na sa ginagawang ito at sa narinig natin sa investigasyon na ito. Kaya nga po, nais kong i-share muli sa inyo para ho natin mabuksan ang isipan natin kung ano ba talaga ang safety natin sa bansa natin. Di ba? Safe ba tayo dito sa bansa natin? Di ba? Dahil kung nakikita natin ito, may mga sablay ho rito. Level na? So, kasama sa investigation. Is he under investigation? Sino ba sasagot sa inyo? Colonel, is this captain under investigation? Yes, sir. We actually asked them the MLM. Alam mo, minsan, command responsibility ito. Mabuti na sibak na ho yung regional director ng Region 2. No? Dahil nga, command responsibility ito. Hindi agad niya nabigyan ho ng tamang pansin o tamang aksyon po itong nangyaring insidente dyan ho sa ambush na nagaganap ho sa bayan ho ng Bagabag noong mga panahon. Ganon din po ang provincial director kasi noong panahon ho, tayo'y nanawagan po dyan sa regional director ho ng Region 2, ng PNP Region 2, na may mga sugalan po na nagkalat ho dyan na sabi ko dapat aksyonan nila, ipatigil nila, hulihin nila. Ito, at yun nga, may mga trabaho po ang ating mga kapulisan. Salamat po sa mga viewers po natin. 18 viewers, so thank you so much. Paki-share na lamang po. Ito nga po, pakinggan natin ang isang mensahe pa ni Senador Raffy Tulfo, na dito nga sinabi ho niya, ang pulis daw natin ay inutil. Pero in fairness sa kapulisan, marami pong pulis talaga. Sabi ko nga sa inyo, napakaraming pulis na matitino at maayos. Nagtatrabaho, hindi naging pabaya. Nadamay lamang po sila kasi ang pangalan ng Philippine National Police, nadala po nitong mga ilang kapulisan na involved sa ganitong sitwasyon na hindi po nila nagawa ang kanilang trabaho. Ang iba nga, nagkaroon pa ng problema sa Philippine National Police Operational Procedure. So pakinggan natin itong sinabi po. Ito is ang resulta. Now, pangalawa, it's about time total implementation para sa akin, Mr. Chair, yung paglalagay ng QR code sa lahat ng mga sasakyan o RFID. And then dapat constant patrolling ng mga taga-HPG o any members of the PNP
or traffic management group na kapag nakitang kaduda-duda ang galaw ng isang sasakyan, pwedeng parahin at titirahin lang yun ng parang baril at makikita yung QR code kung legit o hindi. Pag walang QR code at nakitang hindi legit, then tatawag ng backup, may stop yung paglaganap ng mga klaseng krimen. It's just a matter of police presence, police patrolling the community. Kuminsan kasi, unfortunately, this is a sad story. I have to tell you, nakita ko po yung mga police mobile car na naka-station lamang sa isang lugar at umilaw-ilaw. Pinagtatawanan lang po yun ng mga kriminal. Nagpapakita lang po na tamad po yung mga police natin, naka-standby. Dapat po talaga yan po ang isa ho sa yung bang sinasabi po nating police internal cleansing, no? Na dapat ho magbigay po ng mandato o magbigay po ng kautusan ang PNP chief na pag-assume nila ng duties nila, ng kanilang duties and responsibilities ang Philippine National Police. Maswerte nga ang police ho eh. Bakit ko nasabi maswerte ang police? After po sa duty nila, after po sa kanilang duties ho, ay makakauwi sila direkta sa kanilang mga pamilya o sa kanilang mahal sa buhay. Pero po ang ating pong Armed Forces of the Philippines o ating mga kasundaluhan, pagkatapos ng duty nila, dyan lang din sila sa barracks nila. Ilang buwan ho sila hindi makakauwi upang makapiling nila ang kanilang mahal sa buhay. Pero ang Philippine National Police, sabi nga ng ilang mga sundalong na kausap natin, maswerte po sila, Sir Jojo. Pagkatapos po, yung pong inip, yung pong lungkot na naranasan namin mga sundalo, yung pong kampo namin na kulang sa tubig, walang kuryente ang iba, no? At yung aming pong barracks ay sinapinan na lamang ho ng tolda or plastic, no, para hindi kami hindi maulanan or hindi tawag nito tumutulo ng tubig sa kanila pong higaan. Ang kanila pang mga barracks, ang iba po binabaha. Walang mga refrigerator, walang television, kaya nga po sila nag-ambag-ambag ng pera para makabili ho sila ng kanilang mga kagamitan katulad ng television para malibang naman sila after ng kanilang duties. Dahil ang iba nga ho paano nga walang signal, nasa gitnang bundok, di ba? Puro huni lamang ho ng ibon at kahayupan ang kanila pong mga naririnig. Mahirap po ang kanilang sitwasyon dahil yun po ang kanilang piniling propesyon. Pero kung ikumpara mo po sa kanilang buhay ng pulis at buhay ng sundalo, malaki ang pagkakaiba. Kaya nga, ito'y pinakamalaking challenge po para sa Philippine National Police. Lalo na ngayon, nakaliwat kanan, nakita ho ninyo dyan po sa mababang kapulungan o sa House of Representatives, no? Dito rin po sa Senado o sa Senate, no? Napakarami pong investigasyon na nagaganap, no? Magandang hapon po Ma'am Florence Cabati watching. Florence Cabati watching, magandang hapon po. So yan po ang naging Kaya nga po hindi natin maiwasan na minsan ho na insulto ang mga pulis o nabastos ang mga pulis sa mga katanungan ng ilang po nating mga mambabatas. Bakit? Dahil gumawa po sila ng mali. Gandang hapon po Sir Jojo, salamat po Ma'am Florence Cabati, thank you po. Paano ho sila purihin ay gumawa po sila ng mali. Kaya mahirap po ang kanilang sitwasyon ngayon. Kaya ano po ang ginagawang aksyon ng hepe po ng kapulisan para po mabago po ang imahe nila. Mabuti sana kung isa lamang ito o isang beses lamang po nangyari para sabihin natin isolated case, no? O isolated cases, no? Hindi ho Para ho nagkunik-kunik ho Hindi ko nga alam kung bakit ganito katindi na. Sunod-sunod ho Sunod-sunod, mistaken identity, drug by bust operation, mga sablay po. Checkpoint, ganun din. Hindi ko alam kung ano ang naging problema. May problema ba sa pamunuan ng pulis? May problema ba? Kasi hindi isang beses lamang Alam po ba ninyo, napakarami pong investigasyon ang nagaganap at ginagawa ng ilan nating mga babatas. Dahil po sa mga ganitong problema, ganitong kaso. Di ba? Sana po maiayos na po ito ang lahat. Dahil sabi ko nga maswerte po sila. 8 oras kayo nagtatrabaho. Kung kayo na-assign sa pagpapatrolya, huwag ho kayong tumigil sa isang lugar lamang o
upang mag-standby. Sabi nga ni Senador Rapi Tulfo, pinagtatawanan lang kayo, naka-standby kayo ang inyong patrol car, blinker-blinker, no, nagwawangwang blinker, yung mga kriminal, tinatawanan lang sila. Dahil dinadaanan ho sila eh. Yun kasi ang mabigat doon. Nag-conduct sila ng checkpoint. Ang mga kriminal, pag nakita nila may checkpoint yan, hindi itutuloy yan. Dahil alam nilang may checkpoint. Aatras yan. Oh. Matalino yung mga yan eh. Minsan, para bang maisip pa natin, mas matalino pa sila doon sa mga nagtatrabaho na pulis. Di ba? Kaya nakakalungkot. Ito ituloy natin. Kasi dito po, sa information na tanggap ko, yung sa ambush kay Vice, tamad po yung mga polis natin, naka-standby lang sa isang 7-Eleven, sa isang gas station, and wag ka, pagpupuntahan mo, tulog. O dili kaya, wala doon. Nagmimerenda kung saan-saan. Buti na lang, hindi kinakarnak yung sasakyan. Dapat, ang mobile car ay nagpapatrolya. Constant, continuous, at naghahanap ng mga kaduda-duda, mga kilos at galaw ng mga tao sa komunidad. Kasi, kung ginagawa lang po ng ating kapulisan doon sa probinsya, na kung saan napas lang si Vice Mayor Alameda, baka nahuli itong mga culprits. It's about time, siguro yung ating kapulisan, gawin nila yung trabaho nila, palagi nagpapatrol, in an LTO, yung QR code or RFID should be fully implemented na. And lastly, ito pong si spokesperson ng PNP Colonel Jean Fajardo, inaangaan ko to kasi palagi ko po natatawagan to at para ma-interview. Pero ito recently, agad-agad nagsabi na siya, she made a clarification as no member of the PNP was involved in the said ambush. How can she say? So next time, siguro, pakisabi Mr. Chair dito sa spokesperson ng PNP, huwag niyang basta-basta ibubukas ang kanyang bunganga unless kung talagang very sure siya with definite certainty, with pieces of evidence, concrete evidence, na talagang hindi involved ang PNP dahil identified na talaga yung mga perpetrators. Okay, salamat. Ituloy ho natin itong ating ano. Sabi ho dito ni Bossing Romeo Gatdula Pehe, magandang hapon po, Sir Jojo, watching from Alfonso, Cavite. Magandang hapon po sa lahat ng mga taga Alfonso, probinsya ng Cavite. Kung totoong mayroon, paimbestigahan nila. I-validate nila yung mga sumbong, yung reklamo. Pero wala hong ginawa. Dinidma ho nila. Ganon din ho itong nangyaring ambush ng Vice Mayor ho ng Apari, probinsya ho ng Cagayan Valley. Dinidma rin ho nila. Kaya ako, I'm happy na nasibak ko siya dahil hindi siya karapat-dapat maging regional director sa isang region na naging pabaya ho siya sa kanyang trabaho. This is my personal opinion at base na rin po ito doon po sa ating mga nakukuhang information at sa ngalan po ng investigasyon ng Senado in aid of legislation. How did they react? And what was the yung what's your duration? Okay, kita mo, Captain, sabi mo, agad kayo nag-conduct na operation at naglagay kayo ng checkpoint. Sabi niyo kanina, di ba? O, sabi niyo wala. No, sir. What I'm referring here is when we responded at the information we received, sir. Nare-receive pa lang po namin ng kwan. Wala pa pong nangyari. Kaya yung team po na na-compose, rumisponde po agad. Pero next time, Cap. Oh, para ang labo nito. Ang labo ng sinabi nito ni Police Captain. Oh, kayo ba naintindihan niyo yung sinasabi niya? And you would agree with me, para mahuli niyo po yung mga grupo na yon na naglagay ng illegal checkpoint, dapat naglalagay kayo sa inyong checkpoint. Especially after na mangyari yung pamamaril, laging masigasi kayo dapat, nung marating na sa inyo na meron ng barilan, meron ng ganyang ambush, naglalagay na kayo ng mga checkpoint. Pero hindi niyo pa rin daw. Okay. At yan ho.
Okay.